Good day mga ka-backyard. Ngayon po ay magka-candling tayo ng mga isinalang natin sa incubator. So, isa-isa ipapakita ko sa inyo kung ano yung fertile, infertile, at yung mga namatay na sisiw. Pero bago yan, syempre, ipapakita ko muna sa inyo yung mga ginagawa natin dito. Ngayong gabi, inihahanda ko na yung mga ipapaship natin for tomorrow morning. So, bago yan, ipapakita ko muna sa inyo isa-isa yung mga unit. So, ito yung mga ipapaship natin. Ito naman ay 132 capacity pa din ito, pero kung mapapansin nyo, no, malaki to kumpara dun sa isang unit natin, yung una kong pinakita sa inyo dati na 132 capacity din. So, ito po ay may divider din, nakahoy naman yung kanyang divider sa hatcher, at mas malaki siya, no? Ayan. Ito hindi to budget mill dahil ang ginamit pa natin na hinges dito is continuous, no? Ayan. So, madali lang tong gamitin, plug and play lang, then automatic na magto-turn yung egg tray every 3 to 4 hours. So, itong mga to, kinakalibrate ko na. Ito yung 50 to 60 capacity natin ng mga incubator. So, maliliit lang yan. Then, ito, may kasama rin na styro. Yan yung una kong mga gawa. So, hindi na talaga ako totally gumagawa nito kaso meron lang request, no? So, ito kinakalibrate ko. Ganito na itsura ng mga produce natin ngayon. May divider na siya sa gitna. Ayan. So, tamang-tama na yung kanyang temperature. 37 na siya, no? Sa loob. So, ayan. Hayaan ko lang siya dyan para makita ko yung totoong temperature na po-produce ng ginamit natin na bulb. Ayan, pare-parehas yan. So, sa paggamit ng bulb, iba-iba yung watts na ginagamit ng bawat isa sa mga iba't ibang lugar, no? Dahil may mga lugar na sobrang init, may mga lugar na sobrang lamig. Yung mga lugar na sobrang init, kailangan nun na mas mababang watts ng ilaw. Dahil nga po mainit na sa lugar, isa pa yun na nakaka-apekto sa temperature na napoproduce sa loob. So, pag malamig naman ang lugar like Baguio and Tagaytay, kailangan niya ng mas mataas na watts para na sa ganun, mas matulungan niya na mapainit yung incubator. So, itong unit na to, styro lang po ito, no? Pero ganito yung mga produce ko dito. So, ito proven and tested na. Dati ganito lang din ang gamit ko. So, ganyan yung ang hatching rate nito para sa akin is pag kasi nagka-candling ka talaga. So, nasa akin 98% talaga ang hatching rate niya. So, ito mayroon lang nag-order din sa Shopee. So, pagbigyan natin. Gusto ko na itong phase out. Pero, marami pa rin kasing tumatangkilik kaya kinikip ko pa din. So, dyan tayo kasi nag-umpisa sa styro. Then, ayan yung mga bago natin na unit, pero malapit na rin ma-phase out yan, mga styro na yan. So, dito na tayo magpo-focus, no? Sa mga plywood na incubator. Oh, ayan. Isa-isa ko silang pinapaandar. So, ito naman yung ating ginagamit na incubator. So, ika-candling natin, gagamit lang ako ng cellphone. So, yung flashlight ng phone, pwede na yan, no? Yung kanyang humidity sa loob ay perfect. So, ibig sabihin, not humid, not too low, or not dry. So, ganyan po yung dapat po lahat ng mga bumibili na incubator. Meron din kayong ganyan, no, para pang-calibrate or para makita nyo yung totoong temperature at humidity sa loob. So, ayan.
Kung ako lang at hindi ako magbablog, ganito lang po ako mag-candling. Para mas mabilis, di ko na po inaalis, no? Ganyan lang, isa-isa, tisilipin ko lang. So, sa mga bihasa na dyan at mga talagang matatagal na nag-incubate, walang isang segundo pagkalapat ng flashlight doon sa egg, alam na nila kung fertile, infertile, or patay yung sisiw sa loob. So, dahil gusto ko ipakita sa inyo, isa-isa natin tong ipo-pull out at isa-isa ko din na ikakandling para yung mga hindi pa marunong tumingin kung may similya ba or wala, patay or hindi, bago nila isa lang sa hatcher, ay malalaman nyo po, no? So, ngayon, pull out tayo. Kapag magka-candling po kayo habang pino-pull out nyo yung mga itlog, dahan-dahan po. Kasi isa din yan sa reason kung bakit namamatay yung mga kinakandling natin. Diyan po pumapasok yung, nung kinandling ko naman ay okay naman sila, pero nung nailagay na sa hatching period na, wala pa rin lumalabas. Dahil po, nadadamage yung mga ugat, nagkakaumpugan, napuputol, tsaka mainit yung ginagamit nating flashlight. So, talagang hindi ko marirecommend na phone lang ang gagamitin dahil pagka phone talaga, sa flashlight ng cellphone, mainit po yan. So, yun. Mainit kasi yung flashlight ng phone. Kaya may i-recommend ko sa inyo, bumili po kayo ng talagang pang-candling. Sa Shopee meron yan eh. Pang-candling ng mga itlog. So, yun. At least LED yun. Hindi yun mainit. So, ganyan. Isa-isahin natin sila. Mga itlog to ng ducks, no? Mailan-ilan lang yung itlog ng manok natin. So, ngayon, isa-isa natin sisilipin yung bawat itlog. So, ito fertile to, may laman na, malapit na siyang mapisa. Ito, ganito po yung perfect na air sac ng ating mga itlog, no? Ano po yung air sac? Yun po yung space kung saan ando dun yung oxygen ng mga sisiw, no? Kapag masyadong maliit, ay too much humidity po, ibig sabihin nun. Pag sobrang malaki naman, ay konti lang yung humidity or dry yung incubation nyo or incubator nyo, no? Dry po. So, kailangan mag-increase kayo ng tubig. Maglalagay kayo ng tubig sa loob. Ito, infertile. Ganyan. Clear, no veins, etc. Walang sign ng buhay. So, ganito yung mga ginagawang penoy. So, ito, fertile. 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 So, ito ay infertile. Walang veins. Lagyan natin doon. Ito naman, meron. Ito din, meron. Ganito yung gusto nating makita, no? Kapag magka-candling. So, ito 10 days to. Ganito yung itsura niya. So, clear. Magalaw yung sisiw sa loob. So, ito din, ganun din. So, lagi nyo pong tatandaan yun, ha. Yung pong tinabi ko, mamaya papakita ko po sa inyo. So, ito, fertile. Ayan. Gumagalaw yung sisiw sa loob. So, tatandaan nyo po yun. Pag konti yung air pocket, masyado po mataas ang humidity. Kapag malaki masyadong air pocket, mababa ang humidity. Yung ganito lang po yung ideal, no? Hindi malaki, hindi rin maliit. So, tamang-tama lang. So, ito fertile. Hindi kasi sabay-sabay ang pagsalang sa mga to. Kaya, yan. Ayan, fertile. Ayan, meron din to. Kaso ilang days ko pa lang yan sinasalang. Ayan, meron din. Ayun, patay, no?
May papakita ko sa inyo. Ito, infertile din. Ayan, clear. Ito, fertile, fertile, fertile. Kakasabay kasi yung mga itlog ng manok eh. So, ito, fertile din. Ayan, fertile. Ayan, no? So, ito po yung tinabi ko. May kita nyo, no? Malaki po yung air pocket niya. Ganito po yung sinasabi kong ito po, na-dry na po ito sa loob, no? At namatay. So, pag ganyan kalaki yung air pocket, ibig sabihin, bagsak yung humidity sa loob. Kaya, kailangan mag-increase po kayo ng paglagay ng tubig. Pero, dahan-dahan pa din dahil napakadelikado din po niyan sa mga itlog na nakasalang. Kapag sobrang taas ng humidity, ay malulunod naman po. So, mahirap din talaga ang pag-incubate. Dapat ay nag-aaral pa din po kayo. Ano? Hindi lang basta nakabili po kayo, magsasalang na agad. Aralin nyo pa rin po. So, ayan. Ito, patay yan. Kaya, ilalagay natin doon sa gilid. So, meron pa rin tayong 30 na buhay at isasalang ulit sa incubator. So, ngayon, samahan nyo ako at ibabalik natin ito dito sa incubator natin. Kapag bibili po kayo na incubator, wag po kayo magre-rely doon sa reader ng hygrometer ng incubator natin. Talagang, yung pinakita ko po sa inyo kanina, dapat at least may ganun kayo or yung mga ibang pang-calibrate, at least dapat po meron po kayo. Hindi po lahat ng pang-calibrate is accurate, no? May mga device na hindi po accurate. So, yung ginagamit ko, accurate yan. At least, ganyan ang bilhin nyo. Ganyan. So, yan. Perfect yung humidity sa loob. Ayan po. Dapat may mga, ganyan din kayong device. So, ito, nalagay lang natin to dito. Pwede nyo ilagay yan, then pakain nyo sa aso kung hindi kayo sanay kumakain ng ganyan. Then, ito po, yung mga unit natin. Yun lamang po sa ngayon, mga kabakard. Happy farming and happy breeding po sa ating lahat.